لساني يفقهوا قولي اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, unang-una sa lahat, ako ay humingi ng pasensya dahil hindi ko inaasahan na may mga pangyayari na hindi control natin, but alhamdulillah ay na continue natin ngayon. And the same time ay wala po ako ngayon sa Makkah, nasa Jeddah po ako, kaya wala sa akin yung mga material at yun, nakigamit lamang po tayo at alhamdulillah. So ngayon, ating ipagpatuloy ang ating mga nakuha, mga outline na may kaugnayan sa sujudu sahwi. So yung iba ay yung mga naumpisahan na natin ay hindi kailangan pang ulitin pa dito dahil meron naman kayong layout, inshallah, hopefully. At ngayon ay ating ipagpapatuloy yung ating paksang na bimbin at hindi na continue. Okay, but tulad ng mga natin, kunin lamang natin at review inshallah subhanahu wa ta'ala na dapat nating malaman na ang sujudu sahwi ay may mga kadahilanan yun, diba? At nabanggit nga natin na isa sa mga kadahilanan ay walang iba kundi ang tinatawag na pag-aalinlangan. At diniscuss natin dito ang mga sabihin natin, anong ibig sabihin ng shock, pag-aalinlangan sa pagdarasal, at ay ano yung mga kategorya nito. At saka nagbigay tayo ng mga halimbawa. So kabilang sa kategorya ng pag-aalinlangan, pag-aalinlangan sa pagdarasal. O kapag ito ay nangyari sa pagdarasal. Parang nagkakaroon ata ng feed ng doubling sound. Okay. Pangalawa, ay ang pagdarasal o sa panahon ng pagdarasal. So yun at na-discuss din natin mga kapatid hinggil sa at nabigay tayo ng halimbawa yung tinatawag na pag-aalinlangan habang nagdarasal o sa panahon ng pagdarasal. At diniscuss natin ang mga dalawang sitwasyon, kumbaga. Okay? At una, kapag ang isa sa dalawang posibilidad ay mas lamang kaysa sa isa. So pag nangyari ang posibilidad na mas lamang kaysa sa isa, ay kunin mo kung ano yung mas posibilidad ang bilang na sa iyong sarili at pagkatapos magsujudu sahwi after ng taslim. Okay? At na-discuss natin din yung pamaraan ng sujudu sahwi pagkatapos ng taslim. At gayon din ay na-discuss natin yung pangalawa na sitwasyon na may kaugnayan dito. Walang mas lamang mula sa dalawang posibilidad kaysa sa isa. Nangangahulugan na parehong pantay at timbang ang dalawang posibilidad at pagpapalagay. So dito, ang gagawin mo, kukunin mo yung less number, yung pinakamababang number kasi yun yung mas sigurado. At pagkatapos, continue the prayer at pagkatapos magsujudu sahwi before ng taslim. Okay, before ng taslim. So, yan. Walang mas lamang, yun ang sabi natin kanina. Now, ngayon na-discuss din natin yung sabihin natin pagkakaroon ng dagdag. Pagkakaroon ng dagdag. At ang tinutukoy na pagkakaroon ng dagdag ay ang pagdagdag sa ruko, pagdagdag sa sujud, at iba pa sa kanyang pagdarasal. So, ang pagkakaroon ng dagdag sa loob ng pagdarasal ay magaganap din sa dalawang sitwasyon o kalagayan. At unang sitwasyon nga ay naalala niya ito habang ginagawa niya ang karagdagan. Yung dagdag na yon ay naaalala niya. At hindi pa siya nakadating sa posisyon na kabilang sa haligi ng pagdarasal. So ang gagawin niya ay babalik siya, automatic siya babalik. So kung ano ang huling posisyon niya, bago niya naalala, at pagkatapos magsujudu sahwi siya, continue the process, na prayer, magsujudu sahwi siya after ng taslim. At ngayon, yun nga. So habang ginagawa niyang karagdagan, na-discuss natin yung halimbawa sa bagay na iyan.
Okay? At gayon din, pangalawang sitwasyon ay naalala niya ito pagkatapos na maisakatuparan niya ang nang lubusan ang karagdagan. So, pag nangyari yaon, okay, na isakatuparan yung lubusan, ibig sabihin naka-automatic, yung totally change position na talaga siya doon sa sunod na haligi ng pagdarasal. So, ang gawin ay kinakailangan na i-continue lamang yung pagdarasal niya. Okay, continue yung pagdarasal niya at pagkatapos ay mangyari ay magsujudu sahu siya after ng taslim. After ng taslim. Maliban lamang sa dagdag na rakaah. Pag dagdag na rakaah, halimbawa, ay kinakailangan mo na itong sabihin natin ay bumalik na agad sa sujud, sa huling tasyahud at pagkatapos magtasyahud ka, din magtaslim ka. Okay, tinatawag na magtaslim din sujudu sahu after ng taslim. Halimbawa, yung maghrib na dagdagan ng 4 na rakaah. Diba? Tapos naka-standing position ka na, tapos may nag-ano sa'yo na sobra na yung pagdarasal or sa mga kalalagihan mag-subhanallah, sa kababayan na mayroong magpalakpak, ibig sabihin sobra na yun. Ibig sabihin ay dumagdag ka na ng tinatawag na rakaat. So, sa ganitong kalagayan ay hindi na pwede na ito ay continue at ang gagawin na lamang niya ay kinakailangan niyang bumaba at umupo at pagkatapos mag-tashahud o kaya huling tashahud. Kung tapos ang huling tashahud ay magsalam siya. Pagkatapos nun, magsujudu sahu din another taslim. Okay. Hope na nagis nyo na kasapagkat So kaya dadako tayo ngayon dito sa tinatawag na panghuling bahagi mga kapatid, yung ng pagsasakatuparan ng sujudu sahu ay walang iba kundi ang naqs, pagkakaroon ng bawas. Pagkakaroon ng tinatawag na bawas. Okay? Ano ba ang bawas dito na sinasabi dito? So, ito ay nagaganap kapag ang isang tao ay nagdarasal. Kapag ang isang tao ay nagdarasal at kanyang kinaligtaan ang isa sa mga nagsisilbing haligi ng pagdarasal o obligadong bahagi ng pagdarasal. So, ibig sabihin, ang kinalimutan mo dito, ang binawasan mo rito, ay ang ruko ng sala. Isa sa mga ruko ng sala, o di naman kaya isa sa mga obligado ng tinatawag na sala. So, dapat nating malaman yan. Diba? So, kaya nga, tinatanong natin nung unang meeting natin na lahat ba ay may idea na kung ano ang ruko ng sala? Lahat ba may idea na kung ano ang obligado sa pagdarasal? Kasi kung hindi, mahihirapan niyang adjust ang kanyang utak na intindihin. Pero kapag meron na siyang idea, ay madali niyang maunawaan yung mga discussion na ito. Okay? So, ang next o kaya sabihin natin ay narito ang mga kalagayan o sitwasyon sa pagkakaroon ng bawas ng mga nabanggit natin sa pagdarasal. Una, pagkakaroon ng bawas sa isa sa mga haligi ng pagdarasal o rukun. Okay? Yun ang atin tinatawag na i-discuss sa puntong ito. Kapag ang nawala, mga kapatid, ay ang takbiratul ihram. Ibig sabihin ang pangunahing takbir. Ang kabuuan ng kanyang pagdarasal ay walang bisa. So, hindi ka pwedeng magdasal na hindi ka dumaan sa takbiratul ihram. Okay, lumundag ka agad sa sabihin natin sa Duraul Istiftah, din Fatiha, so on and so forth. Hindi ka nag-takbiratul ihram. So, hindi po valid ang pagdarasal mo. Kinakailangan mong ulitin mula sa pinakaumpisa. Ulitin muli ang iyong pagdarasal na mayroong kasamang takbir. Kasi nga ang definition ng sala, ano bang definition ng sala? Ang definition ng sala ay mufattihatu bitakbir. Inuumpisahan sa tinatawag na takbir wa mukhatatamatun bi taslim. At winawakasan sa pamamagitan ng taslim. So, hindi mangyayari ang sala kapag nawala ang mga bagay na ito. Okay? So, gayon pa man, kapag ang nabawasan ay bukod sa takbiratul ihram, sa makatuwid, isa sa mga sumusunod ay kailangan na ipatupad. Isa sa mga sumusunod na kinakailangan na ipatupad kung ang nawala ay ang bukod sa takbiratul ihram. Okay? So, narito po yun. Una, naalala niya ito. Okay?
Naalala niya ito. Ito yan. Naalala niya ito. Which, ano itong naalala niya? Yung bahagi ng na nakaligtaan. Okay? So naalala niya yung bahagi ng rukun na kanyang nakaligtaan pagkatapos na umabot o makarating sa parihong posisyon na matatagpuan sa sumunod na rakaah. Ulitin po natin, himay-himay natin ha. Okay, naalala niya ito, ano yon? Yung bahagi o isa sa mga rukun na nakaligtaan bukod sa takbiratul ihram pagkatapos na umabot o pagkatapos na makarating ka sa parihong posisyon na matatagpuan sa sumunod na rakaah. Sumunod na rakaah. So magbigay tayo ng mga sabi nating dito ha. Okay, so ito yan, nakikita niyo sa screen niyo sa may left side, mayroong yun yung sitwasyon. Then sa tinatawag na reset kung ano yung gagawin mo. Sa ganitong kalagayan, kanyang ikakansela o kanyang ipapawalang bisa ang rakaah na nakaligtaan niyang isagawa ang isa sa mga haligi ng pagdarasal. So magiging kanselado yun. Okay, magiging kanselado yun. Ano yun pag nangyari yan? Kapag naalala niya ito, which is yung bahagi ng rukun na nakaligtaan niya, pagkatapos na umabot o pagkatapos kang makarating sa parihong posisyon na matatagpuan sa sumunod na rakaah. Hindi yung sa same rakaah, kundi sa sumunod na rakaah. Okay, sumunod na rakaah. Okay? So yun nga, yung rakaah na yun, na walang rukun, na nabawasan mo, ay magiging kanselado yun. Magiging tinatawag na kanselado yun. Yung rakaah na nakaligtaan mo sa isagawa ang isa sa mga haligi ng pagdarasal. At ang magiging kahalili nito ay since nakulang yung merong maging kahalili. So ang maging kahalili nito ay ang kasalukuyang rakaah na naroon niya naalala ang nakaligtaang haligi ng pagdarasal. At kanyang ipagpatuloy ang pagdarasal na sa halip ay 4 na rakaah kapag ito ay may 4 na rakaah. Okay? At magiging 5 rakaah na sa kabuuan at pagkatapos siya ay magsasagawa ng sujudu sahu pagkatapos ng huling taslim. At muli siya magsasagawa ng taslim pagkatapos ng sujud as-sahu. So ibig sabihin ay kapag mayroon kang 4 na rakaah na pagdarasal, so yung isang rasis na kanselado yung isang rakaah ay kinakailangan ay papalitan mo yun ng another rakaah. So totally yung kabuuan na bilang ay 5 rakaah. Subalit kapag 3 rakaah lang makagaya ng Maghrib tapos nangyari ngayon, then ang gagawin mo ay magiging 4 na rakaah yung Maghrib. Kasi nga yung isa sa rakaah doon ay kanselado, yun yung rakaah na kung saan ay nakalimutan mo at nakaligtaan mo at saka mo pa naalala, ika nga, na wala pala ang isa sa mga haligi ng pagdarasal bukod sa takbiratul ihram. At yun ang pag-aalala na ito ay nangyari at naganap sa parihong posisyon, ika nga, ng sumunod na rakaah. Okay? So yun yung tinatawag na sabihin natin mangyari. So bilang halimbawa dito, nagbigay tayo ng halimbawa, ay nakalimutan niyang magsagawa ng ruko sa unang rakaah. So alam natin yung tinatawag na ruko ay kabilang sa haligi ng sala. Di ba? Kabilang yan sa ruko ng sala. So kapag naalala, nano mo yung tinatawag na ruko, na nakalimutan mo, nabawasan mo, kasi bawas yun eh. Kasi iba yung, ulitin po natin ha, iba ang case na ito sapagkat talagang nabawasan, nakalimutan mo. Hindi iba sa case nung nag-aalangan ka. You know? So dito talagang sure ka na mayroong bawas. Ngunit sabi niya, naalala mo ito sa posisyon ng ruko sa sumunod na rakaah. Kaya nga sabi natin dito kanina na nasa parihong posisyon ka. Naalala mo yung isa sa mga haligi ng sala, okay? Naalala mo ito na wala pala ito, na hindi mo pala naisakatuparan at saka mo pa naalala sa parihong posisyon sa susunod na rakaah. Sa sumunod na rakaah. So halimbawa yung ruko, di ba? Hindi mo naisakatuparan para yung ruko, then saka mo pala naalala na wala ka palang ruko, okay? Sa unang sa naunang rakaah, wala ka palang ruko at naalala mo ito sa sumunod na rakaah sa parehong posisyon. Okay? So, ngayon, pag nangyari ito, na kanya palang nakaligtan ng ruko sa unang rakaah. Sa puntong ito, gagawin niyang unang rakaah, ang kasalukuyang rakaah,
at ang kanyang ikakansila ang unang rakaah na nakaligtaan ang ruko. Okay? At hindi na ito ilalakip sa bilang. So, kansilado yun. So, mula rito, kanyang kukumplituhin ang kanyang pagdarasal. Pagkatapos siya ay magsasagawa ng sujudus sahu pagkatapos ng taslim. Pagkatapos ng taslim. So, ibig sabihin nga, halimbawa, sa unang rakaah pa alamang, diba, nabawasan na yung rukun. Halimbawa, yung ruko. Okay? Sa unang rakaah. Tapos, sa pangalawang rakaah, doon mo pa naalala sa parehong posisyon, ika nga, yung tinatawag na sabihin natin, okay? Sa parehong posisyon, doon mo pala naalala na wala ka palang rakaah nung sa unang rakaah. So, yung unang rakaah, kansilado, at ang maging unang rakaah, yung pangalawang rakaah mo. Then, continue the process of the prayer. At pagkatapos, mag-sujudu sahu ka after ng taslim. Okay? O kaya ay nangyari yan, sa unang rakaah, intact yung pagdarasal mo, hindi mo nakaligtaan ng ruko, then sa pangalawang rakaah, nakaligtaan mo ang ruko. Dito, hindi mo pa naalala na wala ka palang ruko. Then sa third rakaah, saka mo pa naalala na wala ka pang tinatawag na ruko pala sa pangalawang rakaah. Sa parehong posisyon mo naalala. Then, yun ang sabi natin kanina, kansilado yung pangalawang rakaah at yung magiging pangalawang rakaah, yung pangatlong rakaah mo na yun. Then, continue the process, dagdagan mo yung tinatawag na rakaah. Then, continue the prayer, then sujudu sahu after ng taslim. Okay? So yun po yan talaga. So talagang kailangan attentive po ang pakikinig nyo rito at ipagkakaunawa. Kasi pag hindi, ay talagang hindi nyo maunawaan at magkahalo-halo ang impormasyon na inyo makukuha. Okay. Then pangalawang sabihin natin na senaryo o pangalawang sitwasyon, naalala niya ito, which is yung bahagi ng ruko na nakaligtaan niya, bago pa sumapit o bago pa dumating sa parihong posisyon sa sumunod na rakaah. So kanina, naalala mo, kailan mo naalala? Sa parihong posisyon. Okay? Sa parihong posisyon, saka mo pa naalala. Ika nga, di ba? Sa sumunod na rakaah. Sa pagkakataon na ito, naalala mo is bago pa sumapit o bago ka pa dumating sa parihong posisyon na sumunod na rakaah. Sa sumunod na rakaah. Okay, so ang mangyari dito, sa ganitong kalagayan, yan, kinakailangan niyang bumalik o kinakailangan mong bumalik sa posisyon na nakaligtaan mo. Okay? Na kanyang nakaligtaan mula sa mga haligi ng pagdarasal. Agad-agad kang bumalik. Kanya itong isa sa katuparan at kanya itong isa sa gawa. Muli ang mga posisyon o gawain ng pagkakasunod-sunod hanggang sa matapos. At pagkatapos, isasagawa niya ang sujudu sahu pagkatapos pa rin ng taslim. Pagkatapos ang tinatawag na taslim. Now, bilang halimbawa dito para ma-emphasize at para mapaliwanag, nakaligtaan niyang isagawa ang pangalawang sujud. Halimbawa, nakaligtaan niyang isagawa ang pangalawang sujud at ang bahagyang pag-upo. Bahagyang pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud. Kasi ang pangalawang sujud ay ay kabilang sa rukun ng pagdarasal. Okay? At ang pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud ay kabilang din sa tinatawag na rukun ng pagdarasal. Kasi ang unang tinatawag na tasyahud, ang unang pag-upo ay ito ay kinoconsider na mula sa mga wajib at hindi mula sa tinatawag na rukun. Okay? Sa unang sa pagdarasal. So nakaligtaan niya isagawa ang pangalawang sujud at ang bahagyang pag-upo sa unang rakaah. Okay? Sa unang rakaah. So ang tahiyat kasi, dalawang klase ng tahiyat, di ba? Ang tahiyat ay, ang unang tahiyat, ito ay kinoconsider na wajib. Ang pangalawang tahiyat ay kinoconsider na taslim. Pero ang pag-upo, okay, para sa pangalawang sujud, okay, ang pag-upo at ang pagsujud ay kabahagi ng tinatawag na, sabihin natin na, ruko ng pagdarasal. So halimbawa, nakaligtaan mong isagawa ang pangalawang sujud at ang bahagyang pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud. Okay? So mayroong pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud at saka yung tinatawag na pangalawang sujud. So yan ay kabilang sa ruko ng pagdarasal. Na kung saan nangyari ito sa unang rakaah. Okay? Try to imagine, ito yung nangyari sa inyo. Di ba? Pangalawang sujud, di ba? Di ba mayroon kang dalawang sujud sa habang ikaw ay umuupo? Tapos every two sujud ay merong nangyaring bahagyang pag-upo, di ba? So ang gagawin mo ngayon ay dumiretso ka ngayon. Nagsujud ka sa unang sujud, pagkatapos dumiretso ka ngayon sa tinatawag na o tumayo ka ngayon.
Okay, tumayo ka. Okay? Ang mahalaga, saka mo pa naalala pala na hindi ka pala nakapag-sujud para sa pangalawang sujud at saka umupo para sa pagitan ng dalawang sujud. Naalala mo ito bago pa dumating yung next na ganung posisyon, ika nga sa sumunod na raka'a. Okay? Saka naalala mo pa bago pa ka dumating doon. So sa which is nangyari yan, halimbawa sa unang raka'a. At kanya itong naalala sa kanyang pagtayo mula sa pagkakayuko sa pangalawang raka'a. Okay? Saka mo pa naalala ngayon, ika nga, na pagtayo sa pangalawang raka'a. Kasi magpangalawang raka'a ka na yan eh. Pag galing ka ng sujud, uupo ka ulit, it's another raka'a. That's another unit of the prayer, di ba? So, naalala mo ito sa pagtayo mo mula sa pagkakayuko sa pangalawang raka'a. Sa puntong ito, kinakailangan niyang bumalik sa nakaligtaang posisyon na kung saan ito ay ang bahagyang pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud at ang pangalawang sujud, na ang mga ito ay parihong mga haligi ng pagdarasal. Na kung kaya siya ay babalik sa pagkakaupo, isasagawa ang sujud na kung saan ito ang pangalawang sujud at kanyang kukumpletohin ang kanyang pagdarasal ayon sa pagkakasunod-sunod. Okay? Pagkatapos, siya ay magsasagawa ng sujud sahu pagkatapos ng huling taslim. Okay? Ng huling tinatawag na salam. So, yun po yan. So, for instance, halimbawa, magbigay pa tayo ng halimbawa nito. Yung ano kanina, ruko kanina. Okay? Na magruko. So, nakalimutan mo yung ruko. Diba? Dumiretso ka ng tinatawag na sujud. Dumiretso ka ng sujud. Okay. Na sa case na ito, naalala mo yung tinatawag na ruko na hindi ka pala nagruko, since ang ruko ay bahagi ng ruko ng sala, hindi ka pala nagruko, naalala mo siya bago ka pa dumating sa parihong posisyon ng ruko sa sumunod na raka'a. Ang mahalaga nangyari, naalala mo ito bago pa dumating sa parihong posisyon sa sumunod na raka'a. Okay. So naalala. So kung kailan mo naalala yun, bago pa makarating sa parihong posisyon sa sumunod na raka'a, ay kinakailangan mong agad bumalik sa tinatawag posisyon ng ruko upang isakatuparan ang ruko. Okay? At pagkatapos, continue the prayers as usual. Continue the prayer. Okay? Magruruko ka, papalitan mo yon. At pagkatapos ay tatayo ka, tapos susujud ka, so on and so forth. Then, at pagkatapos, magsujudo sa huka after ng tinatawag na taslim. So, hindi ka na magdadagdag ng rakaah. Okay? Sapagkat nabalikan mo yun eh. Di katulad nung naalala mo, sa parehong posisyon, sa susunod na rakaah na kinakailangan kang magdagdag ng tinatawag na sabihin natin na rakaah. Kasi kansilado yung unang rakaah. So this time, hindi mo kailangan magdagdag sapagkat hindi nasira ang rakaah dahil nga naisakatuparan mo. Okay? Yun ang pagkakaiba. Naisakatuparan mo yun. Malinaw sapagkat naalala mo siya bago ka pa dumating sa parehong posisyon sa sumunod na rakaah. Hope na nag-gets ninyo ha? Okay, kasi nosebleeding kayo dito pag hindi niya naintindihan. Okay, pangalawang tinatawag na kalagayan or kategorya, pagkakaroon ng bawas sa isa sa mga obligadong gawain ng pagdarasal. Kasi kanina, kategorya ang pinag-usapan natin ay pagkakaroon ng bawas at ang kalagayan na may kaugnayan sa nabawasan at nakalimutan ang rukun o isa sa mga rukun ng sala. Ngayon, sa pagkakataon na ito, wajib. Okay? Wajib, ika nga, mga obligado sa pagdarasal. Na kung saan ito yung nakalimutan mo at ito yung nabawasan mo. Okay. Kapag ang isang tao ay nagdarasal at kanyang nakaligtaan ng isa sa mga obligadong gawain ng pagdarasal, sa ganitong kalagayan, siya ay nahaharap sa alinman sa tatlong kondisyon. Okay? Sa ganitong kalagayan, ay siya ay nahaharap sa alinman sa tatlong kondisyon. So, unang tinatawag na kondisyon, ay naalala niya ito bago pa siya tuluyang umalis sa posisyon ng pagdarasal. So, magbigay tayo ng halimbawa ng wajib. Halimbawa, pagsasabi ng Subhana Rabbil A'la sa pagsusujud. Subhana Rabbil Azim kapag nagruruko ka. Di ba? Ito yung mga sabihin natin na mga obligado. At saka yung pagsasabi nito ng isang beses, obligado yun. More than that, it is sunnah. You know? So halimbawa yung mga ito. Magbigay tayo ng mga halimbawa mamaya inshallah subhanahu wa ta'ala. So naalala mo ito bago ka pa tuluyang umalis sa posisyon ng pagdarasal. Halimbawa sa sujud, tapos parang ka nakatunga kasi kung ano yung mga imagination mo sa sala,
'di ba? Kung saan lumilipad, papunta ng Amerika, papunta ng Mars, 'di ba? Tapos hindi ka pa nakaalis doon sa posisyon na 'yon. Uy, hindi ka pala nakapag subhana rabbil ala. So gagawin mo ay bago ka pa umalis, gawin mo na 'yon. Okay? So ito yung punto rito. So, sa ganitong kalagayan, kanyang isa sa katuparan agad ang nakaligtaan niyang gawaing obligado at wala siyang gagawin bilang kabayaran para rito na tulad ng sujudus sahu. Kasi nga, hindi ka pa nakapagpalit ng posisyon at naisagawa mo na yun. Okay? So yun yung mga kapatid. So halimbawa dito, yun nga, magbigay tayo ng halimbawa dito although wala tayong yan. Halimbawa, hindi niya nabanggit ang subhana rabbil ala habang siya ay nasa posisyon ng pagyuko. Habang sa posisyon ng patanatawag na actually mali ko rabbil ala subhana rabbil ala, supposedly ang isusulat ko diyan is subhana rabbil azim kasi ruko. Okay? Ang subhana rabbil ala ay tama ba sa sabi natin ay pagsusujud. Okay? So, subhana rabbil azim. So, mali po ako ng pagkaka-edit dyan. So, naalala na hindi niya nabanggit ang subhana rabbil ala during that habang siya ay nasa posisyon ng sabi natin pagsujud. Ngunit, bago siya tuluyang umalis, sabi natin subhana rabbil ala, subhana rabbil azim, ang ilalagay natin dyan. Sorry po kasi namamadali ako sa kaka-edit niya, kaya hindi na maayos. So, hindi niya nabanggit ang subhana rabbil azim habang siya ay nasa posisyon ng pagyuko or pagruko. Ngunit, bago siya tuluyang umalis sa pagkakayuko o ruko at magpalit ng posisyon papunta sa pagtayo bago magpatira pa, naalala niya na hindi niya pala ito nabanggit. Sa ganitong kalagayan, agad-agad niya itong babanggitin at kukumplituhin ang pagdarasal at wala siyang gagawin na sujudus sahu. Okay? O di naman kaya, nakaligtaan niyang umupo para sa unang tasyahud. Para sa unang tasyahud. Kasi ang tasyahud ay wajib. Unang tasyahud ay wajib. Okay? Ang pangalawang tasyahud ay rukun. So nakalimutan niyang umupo para sa unang tasyahud at siya ay magsisimula pa lamang sa pagtayo para sa pangatlong rakaah. Para sa pangatlong tinatawag na rakaah. At hindi pa siya nakaalis mula sa posisyong niyang yaon. Kaya niyang naalala ngayon ang unang tasyahud. Sa ganitong kalagayan, mananatili siyang nakaupo at isasagawa ang unang tasyahud at kukumplituhin niya ang kanyang pagdarasal at wala siyang gawaing sujudus sahu. Importante rito, naalala niya yung mga wajib ng pagdarasal na hindi pa siya nakapagpalit ng posisyon at wala siyang gagawin na sujudus sahu. Okay? Kundi isa sa katuparan niya, kung kailan niya naalala, hindi pa siya nakapagpalit ng posisyon, at continue the prayer at wala siyang kinakailangan sa sujudus sahu. Okay. Then pangalawa, naalala niya ito pagkatapos na magpalit ng posisyon o pagkatapos niyang umalis sa posisyon na doon dapat isagawa ang isa sa mga obligadong gawain ng pagdarasal. Ngunit bago pa sumapit o bago pa umabot sa sumunod na haligi o ruko ng pagdarasal. Okay? So bago pa. So ulitin natin naalala mo ito, yung pagkatapos na magpalit ka ng posisyon, saka mo pa naalala. O pagkatapos mong umalis sa posisyon na doon dapat mong isagawa ang isa sa mga obligadong gawain ng pagdarasal. Ngunit, naalala mo siya bago pa sumapit o bago ka pa makarating sa sumunod na haligi ng ruko ng pagdarasal. Okay? So, sumunod na haligi ng ruko ng pagdarasal. So, sa ganitong kalagayan, babalikan niya ito at kanyang isa sa katuparan ito bago pa makarating sa sumunod na haligi ng pagdarasal. At kanyang kukumpletuhin ng pagdarasal at isasagawa niya ang sujudus sahu pagkatapos ng huling salam or pagkatapos na taslim. So ulitin po natin dito yung kalagayan na ito ay babalikan mo ito at kanyang isa katuparan ang wajib sa pagdarasal bago ka pa makarating ng tuluyan sa sunod na haligi ng pagdarasal. At kukumplituhin mo ang pagdarasal at isasagawa mo ang sujudus sahu pagkatapos ng huling taslim. So para maging malinaw, narito po yung halimbawa. Okay, meron tayong halimbawa dito. Okay? So, habang siya ay papatayo, Papatayo ka para sa pangatlong rakaah.
Kunya yung naiwan mo dito siguro yung tinatawag na sabihin natin unang tasyahud. Okay? So, habang siya ay papatayo para sa pangatlong raka'a, yung galing ka ng sujud, akala mo ay hindi ka na magsasagawa ng unang tasyahud. Linam? So, wala mo sa isip mo yun. So, agad-agad ka ng tatayo para sa pangatlong raka'a mula sa pangalawang sujud, di ba? Para sa pangalawang tinatawag na raka'a. So dito, nakaligtaan niyang isagawa ang unang tasyahud na supposedly siya ay uupo para sa unang tasyahud. Yung unang tasyahud ay binubuo ng pag-upo para rito at pagbanggit ng unang tasyahud na kung saan parehong kabilang sa mga obligadong gawain ng pagdarasal. So at dito, naalala mo ngayon na mayroon ka palang unang tasyahud at hindi mo na isakataparan yon. Subalit naalala mo ito bago ka pa tuluyang umabot o bago ka pa tuluyang makarating sa pagtayo na kung saan ang pagtayo ay kabilang sa haligi ng pagdarasal, di ba? Ano sabi natin kanina? Naalala mo yung wajib na yun na hindi mo na isakatuparan bago ka pa makarating sa susunod na rukun. At ang pagtayo ay kabilang sa rukun, di ba? So bago ka makarating doon sa tinatawag na susunod na rukun na yan, okay, kasi rukun yung pagtayo. So bago mo naalala ito, o bago mo tuluyang kang totally makarating sa rukun na yan, ng tuluyan, anong gagawin mo? Ay sa ganito kalagayan, babalik ka sa pagkakaupo para isagawa ang unang tasyahud at kukumplituhin mo ang pagdarasal at pagkatapos magsasagawa ka ng sujud sahwi pagkatapos ng taslim. Kasi although may kulang nga yan, hindi mo na isakatuparan, subalit yung pagtayo sana, 'di ba? Bago mo naalala, pagtayo sana bago sa pagkakatayo, bago ka pa makarating doon at yung ganun extra movements yun eh. So any extra movements ika nga na may kinalaman ika nga sa bagay na ito ay ang sujud sahwi ay after ng taslim. Okay? So yun po yung tunutukoy natin dito ha. Balik-balikan nyo lang yung ating mga halimbawa dyan. Inshallah, hopefully ay magigets nyo na po yan. Then, of course, mga kapatid, ito ay ano na ba tayo? Pangalawa, mga kapatid. Okay. O pangatlo, kumbaga. Pangatlo na sabihin natin na senaryo. So, naalala niya ito pagkatapos sumapit. O pagkatapos sumapit o dumating sa sumunod na haligi ng pagdarasal. So, yung pagkakasunod-sunod natin ginagawa para hindi kayo malito, no? Inshallah. So, kanina, naalala mo yung wajib na hindi mo pala naisakatuparan at ito ay naalala mo bago ka pa makarating sa susunod na rukun. Okay, ang gagawin mo, balikan mo yon, isakatuparan mo, then continue the prayer katulad ng usual, then sujud sahwi after ng taslim. Now, sa puntong ito, naalala mo ang wajib sa pagdarasal pagkatapos na sumapit. Okay? Ibig sabihin, nakarating ka na totally o sumapit ka na o dumating ka na sa sumunod na haligi ng pagdarasal. Okay? Saka mo pa ngayon naalala, oops, patay. Hindi pala ako naisagawa ang tinatawag na wajib na yun ng sala. So, sa ganitong kalagayan, kanya na lamang ipagpapatuloy ang pagdarasal at hindi na niya kailangan pang balikan ang kung anuman na naiwan o nakaligtaan mula sa obligadong gawain. Okay, pagkatapos siya ay magsasagawa ng sujud sahwi bago ang taslim. Kasi kanina, okay, kung naalala mo ito, which is bago ka pa makarating ng tinatawag na sabihin natin ng rukun, di ba? Tapos kinakailangan mong bumalik para isakatuparan yon, ang sujud sahwi is after ng taslim. Sa pagkakataon na ito, since na talagang sabihin natin kulang yung wajib, di ba? Hindi mo na isakatuparan at bakit? Dahil totally nakarating ka na sa isang posisyon ng rukun ng pagdarasal, sa sumunod na rukun ng pagdarasal, di ba? Nakaano ka na doon, nakarating ka na totally, din hindi mo na kailangan balikan yun since nakarating ka na doon sa tinatawag na sunod na rukun ng pagdarasal, di ba? So hindi mo na isakatuparan yung wajib na yun ay ang taslim, continue the process, continue the prayer. Ang sujud ay mangyayari is before ng taslim. Okay, before ng tinatawag na taslim. So okay, yung mga batay na ito mga kapatid, ito ay alinsunod sa yung mga binanggit natin, ito ay alinsunod sa batayan
ay ang hadith na naisalaysay mula kay Abdullah bin Ubuhayna radiyallahu anhu na kanyang sinabi, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam salla bihim adh-dhuhra faqama fi rak'atayn al-awwalayn lam yajlis. فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. Na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay nagsagawa ng zuhur kasama ang mga tao. Na kung kaya siya ay tumayo mula sa pangalawang raka'a na hindi umupo. So naiwan niya dito ang ano yung naiwan niya? Yung tinatawag na unang tashahud. Okay, at saka ang pag-upo para sa unang tashahud. At hindi siya umupo at hindi siya nakapagsagawa ng unang tashahud. Dumiretso na agad siya, nakarating na agad siya sa sumunod na rukun na kung saan yun yung pagtayo. Okay? Kaya naman, sumama din ang mga tao, yung mga ma'mum na nasa likod niya upang tumayo. Nang matapos ang pagdarasal, ang mga tao ay naghihintay sa kanya na siya ay magsasagawa ng taslim. Naghihintay sa kanya magsagawa ng taslim. Binanggit niya ang takbir habang siya ay nakaupo. Habang siya ay tinatawag na nakaupo at siya ay nagpatira pa ng dalawang pagpapatira pa bago ang tinatawag na taslim. At pagkatapos muli siyang nagsagawa ng taslim pagkatapos ang sujud as sahu. Pagkatapos ang tinatawag na sujud as sahu. So ito mga kapatid, yung hadith na ito ay matatagpuan sa Sahih al-Bukhari. Kahit ang mga nabanggit ay naglarawan sa atin ng sujud as sahu ay maaaring mangyari bago o pagkatapos ang tinatawag na taslim. So, yun yung mga sabi natin senaryo, kumbaga, na, okay, so halimbawa, ito yung mga senaryo. So, naalala niya ito, mga example natin, naalala niya ito ang unang tashahud, pagkatapos na siya ay nasa ganap na nagkakatayo para sa pangatlong raka'a, mula sa pangalawang sujud, para sa pangalawang raka'a. Sa halip na siya ay upo para sa unang tashahud, yung kagaya mismo nangyari kay Prophet Sallam. Sa ganitong kalagayan ay hindi na niya kailangan pang bumalik sa unang tashahud. Kanya na lamang kukumplituhin ang kanyang pagdarasal at pagkatapos isasagawa niya ang sujudus sahu bago ang tinatawag na taslim. Okay. So yun yung mga kapatid. So I think tapos na tayo dyan, alhamdulillah. Hopefully ay nag-gets ninyo inshallah subhanahu wa ta'ala. Now, pag-usapan natin ngayon yung sabihin natin ang tinatawag na, of course, mabanggit ko lamang yung mga paglalarawan sa pagsasagawa ng sujudo sahu. So, ang sujudo sahu mga kapatid ay ang katulad ng ibang sujud na karaniwang nagaganap sa loob ng pagdarasal na tulad ng pagsasabi ng takbir, sa pagpapatira pa at pagbalik sa posisyon ng pag-upo. At kung ano ang sasabihin o babanggitin habang nagpapatira pa ka, at mga sasabihin sa pag-upo mo sa pagitan ng dalawang sujud ay yun din ang gagawin mo sa tinatawag na sujud as-sahu. So bilang panghuli ay pag-usapan natin yung mga issue, inshallah subhanahu wa ta'ala, bago tayo mag-entertain ng mga katanungan. Kapag ang nagdarasal ay nagsagawa ng taslim, bago pa man makatapos o bago pa man matapos ang pagdarasal, at hindi niya ito naalala hanggang sa lumipas ang mahabang panahon, saka pa niya ito naalala. Sa ganitong kalagayan, kanyang uulitin ang buong pagdarasal. So, halimbawa, nakaligtaan niya ang isang raka'a at ito ay tinapos niya at wala siyang maalala hanggang sa matapos ang taslim. Okay? Sabihin, saka mo pa naalala pala na wala ka palang isang raka'a. Kailan mo naalala? After na magsalam ka. Lumipas ang mahabang panahon, halimbawa kalahating araw o ilang oras, naalala niya ngayon na hindi pala kumpleto ang kanyang pagdarasal kasi nga kulang yung raka'a. Sa puntong ito, kinakailangan niyang ulitin ang buong pagdarasal kasi sa yung mahabang panahon eh. Gayunpaman, kung ito ay naalala niya pagkatapos ng bahagyang panahon lamang, okay? Halimbawa, 1 o 2 minuto, kanya lamang kukumpletuhin ang nakaligtaang bahagi ng pagdarasal. At pagkatapos, isasagawa niya ang sujudus sahu pagkatapos ng pagdarasal o pagkatapos ang tinatawag na taslim. Ibig sabihin, sa puntong ito, mga kapatid, ay naalala mo which is yung interval sa pagitan ng pagkakaalala, pagkatapos ng taslim at saka yung pagkakaalam mo, ay minuto lamang.
Okay? Minuto lamang. Yung magbahagyang panahon lamang. So, halimbawa, isang dalawa o 2 minuto. So, ang gagawin mo, ikukumplituhin mo ang nakaligdaang bahagi ng pagdarasal. So, magtatakbir ka ulit. Isa sa katuparan mo yung rakaan na yon. Then, pagkatapos ay continue the process, the prayer. Isagawa mo ang sujudu sahu pagkatapos ng taslim. Yun ang gagawin. Okay, pero pag mahabang panahon na, saka mo pala, uy, wala pala akong kulang palang raka ako after 10 years. Okay? After a day o after mga ganun, ilang oras. So, kinakailangan mong isakatuparan ang tinatawag na sabihin natin mula sa umpisa ang pagdarasal. Okay. Then, sumunod mga kapatid, alimbawa, isa pa sa mga alimbawa, nakaligtaan niya ang isang rakaat, ito ay tinapos at wala siyang maalala hanggang sa matapos ang tinatawag na taslim. Lumipas ang 2 minuto, naalala niya ngayon na hindi pala kumpleto ang kanyang pagdarasal. Sa puntong ito, isasagawa niya ang isang rakaat at pagkatapos ng taslim, siya ay tinatawag na magsasagawa ng sujud as-sahu. Okay? Magsasagawa ng sujud as-sahu. Now, another issue bilang panghuling issue mga kapatid, kinakailangan at sapilitan sa mga nagdarasal sa likod ng imam na kanilang sundin ang imam sa pagsasagawa ng sujudu sahu kahit pa na pumasok siya sa kongregasyon pagkatapos na mangyari ang pagkalimot. So halimbawa, nangyari ang naganap ang pagkalimot ng imam kasama yung ibang ma'mum, tapos pumasok ka sa pangalawang rakaah. Siyempre, sila ay gagawa ng sujudu. Although hindi ka kasali doon sa pagkakamali na yaon, pero sa sujudu sahu, kinakailangan mo pa rin sabihin natin ay sumunod sa imam. Dahil ikaw ay nutusan na sumunod sa imam hanggat ikaw ay hindi nakaalis sa authority na tinatawag na ng imam. Okay. Then panghuli mga kapatid, kapag ang nagdarasal ay mayroong 2 klase ng sujudu sahu, ang isa ay bago ang taslim at ang isa naman ay pagkatapos ng taslim. Ang kanya lamang gagawin ay isang sujudu sahu at yan ay ang bago ang taslim. Okay, yan ay bago ang tinatawag na taslim. Gayon din, kapag sa case na nangyayari ay mayroong tatlong palya, kumbaga sa pagdarasal mo at nangangailangan ng 3 sujudu sahu before ng taslim, then para mo na lamang yung isang sujudu sahu which is before ng taslim. Hindi mo na kailangan sa katuparan 3 sujudu sahu. Okay? Kundi ay sapat na yon sa tinatawag na bago isang beses lang. Okay? So, alhamdulillah, maraming salamat. Jazakumullahu khair sa iyong tinatawag na sa inyong pag-ano po, inshallah. Hope na so, hopefully ay naintindihan niyo po yung tinatawag na inshallah. Ito. May mga chat dito. Ayan. So, This meeting is ito, being meron recorded.